Naranasan mo na bang makaramdam ng pagkalito o kawalan ng layunin sa buhay? Minsan ba'y napapaisip ka kung may nakakaalam o nakakaunawa sa'yo? Ngayon, pag-aaralan natin ang makapangyarihang katotohanan ng awit 139 na nagpapakita kung paano tayo kilala at pinahahalagahan ng Diyos. Kung naniniwala kang may magagawa ang Diyos sa iyong buhay ngayon, tayo'y magkaisa sa pananampalataya. Ipapanalangin ko ang isang taimtim na panalangin kasama ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Panoorin hanggang sa dulo at buksan ang iyong puso upang tanggapin ang mga biyaya ng panalangin ito. Sinasabi sa atin ng awit 139, 13, sapagkat inanyuan mo ang aking mga sangkap, ako'y tinakpan mo sa bahay bata ng aking ina. Ang malalim na katotohanan ito ang nagtitiyak sa atin na hindi tayo nag-iisa, sapagkat ang mapagmahal na presensya ng Diyos ay laging sumasa atin. Tanggapin natin ang kanyang malalim na kaalaman tungkol sa atin at magtiwala sa kanyang hindi matitinag na pag-ibig. Mga kaibigan, tayo'y kilala at minamahal ng ating Amang nasa langit. Pag-aralan natin ang malalim na katotohanan ng malapit na kaalaman ng Diyos tungkol sa atin. Ang awit 139 ay isang magandang patotoo sa lalim ng pag-ibig at pagkaunawa ng Diyos. Ipinaalala nito sa atin na hindi tayo kailanman nag-iisa, hindi kinakalimutan, at laging pinapahalagahan ng ating manlilikha. Marahil ay nakipaglaban ka sa pakiramdam ng kawalan ng halaga o kawalan ng kakayahan, ngunit ang katotohanan ay nakikita ka ng Diyos, kilala ka niya, at mahal ka niya higit sa iyong maiisip. Isaalang-alang ang kwento ni Natanael sa Ebanghelyo ni Juan. Nang unang makilala ni Jesus si Natanael, may sinabi siyang kakaiba. Sa Juan 1:48, sinasabi ng kasulatan, sinabi sa kanya ni Natanael, "Paano mo ako nakilala?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita kita." Ang pagkatagpong ito ay nag-iwan kay Natanael na namangha, lubos na kumbinsido sa banal na kalikasan ni Jesus. Tulad ni Natanael, alam ng Diyos ang bawat detalye ng ating buhay. Nakikita niya tayo sa ating mga pribadong sandali, nauunawaan ang ating pinakamalalim na mga iniisip, at mahal tayo ng walang kondisyon. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot ng kapanatagan at seguridad sa atin. Kahit saan tayo magpunta o anuman ang ating gawin, hindi tayo makakataka sa mapagmahal na presensya ng Diyos. Sa awit 139, tinatanong ng mga awit, saan ako makapupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako makatatakas mula sa iyong presensya? Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay sumusunod sa atin saan man. Ang pagkaunawa sa malapit na kaalaman ng Diyos tungkol sa atin ay dapat magbago ng ating pamumuhay. Dapat itong magbigay sa atin ng kumpiyansa upang harapin ang mga hamon sa buhay na alam nating hindi tayo nag-iisa. Dapat tayong bigyang inspirasyon na mamuhay ng may layunin na kinikilala na tayo'y natatanging nilikha ng Diyos. Hayaan nating lumalim ang katotohanan ito sa ating puso ngayon, ikaw ay kilala, ikaw ay mahal, at ikaw ay mahalaga sa Diyos. Yakapin ang katotohanan ito at hayaang hubugin nito ang iyong pagkakakilanlan at mga gawain. Tunay na halaga at layunin. Pag-aralan naman natin ngayon kung paano ipinapakita ng malapit na kaalaman ng Diyos tungkol sa atin ang ating tunay na halaga at layunin. Kapag naunawaan natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, nagbabago ang lahat tungkol sa kung paano natin nakikita ang ating sarili at ang ating mga buhay. Minsan nahihirapan tayong maunawaan kung bakit tayo isinilang o ano ang maaaring layunin natin sa buhay. Marami sa atin ang nakikipagbuno sa mga alalahaning ito, ngunit ang awit 139 ay nagbibigay sa atin ng ilang malalim na pananaw. Sa awit 139, 16 na, sinasabi ng kasulatan, nakita ng iyong mga mata ang aking walang anyo pa, at sa iyong aklat ay pawang nangasusulat, maging ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anuman sa kanila. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Kilala na tayo ng Diyos bago pa tayo mabuo. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Isinulat niya ang ating mga araw sa kanyang aklat,
na nangangahulugang ang ating mga buhay ay may kahulugan at layunin. Hindi tayo mga aksidente o hindi sinasadya, tayo ay sadyang nilikha ng isang mapagmahal na Diyos. Isipin ang kwento ni Jeremias. Sa Jeremias 1:5, sinabi sa kanya ng Diyos, bago pa kita inanyuan sa tiyan ng iyong ina, nakilala na kita, bago ka ipinanganak, pinabanal na kita, itinalaga kita bilang propeta sa mga bansa. May tiyak na layunin ang Diyos para kay Jeremias, tulad ng mayroon siya para sa bawat isa sa atin. Ang pagkaunawa sa ating halaga sa Diyos ay dapat magbago ng ating pamumuhay. Dapat itong magbigay sa atin ng kumpiyansa upang kumilos ng may pananampalataya, na alam nating tayo'y binigyan ng kakayahan para sa mga gawain na inihanda ng Diyos para sa atin. Dapat tayong bigyang inspirasyon na gamitin ang ating mga natatanging kakayahan at talento para sa kanyang kaluwalhatian. Sa Efeso 2:10, pinaalalahanan tayo ni Pablo, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang tayo'y lumakad sa kanila. Mga kaibigan, inihanda ng Diyos ang mabubuting gawa para sa atin upang gawin. Hayaan nating palakasin tayo ng katotohanan ito ngayon, ikaw ay mahalaga, ikaw ay may layunin, at binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para sa dakilang mga bagay. Yakapin ang iyong halaga sa mata ng Diyos at mamuhay ng may kumpiyansang nagmumula sa pagkaalam na ikaw ay kanyang obra maestra. Habang mas malalim nating pinag-aralan ang awit 139, natutuklasan natin hindi lamang na tayo'y kilala ng Diyos ng malalim at pinahahalagahan ng lubos, kundi pati na rin na ginagabayan at pinoprotektahan niya tayo sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Naranasan mo na bang makaramdam ng pagkaligaw o kawalan ng katiyakan tungkol sa kung anong landas ang tatahakin sa buhay? Marahil hinarap mo ang mga desisyong tila napakahirap o mga sitwasyong parang hindi mo makontrol. Sa mga sandaling ito, ang awit 139 ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang paalala ng patuloy na presensya at paggabay ng Diyos. Sa awit 139, tandang bawas 1:0, maganda ang paglalarawan ng salmista, kung akyat ako sa mga pakpak ng umaga at mananatili ako sa mga pinakatalimang bahagi ng dagat. Kahit doon ang iyong kamay ay magdadala sa akin, at ang iyong kanan ay hahawak sa akin. Napakakomportable malaman na saan man tayo magpunta, ang kamay ng Diyos ang nagdadala at humahawak sa atin. Ang talatang ito ay nagpapalala sa akin ng kwento ni Felipe sa mga gawa. Sinasabi ng kasulatan na isang anghel ng Panginoon ang nagsalita kay Felipe, na nagbigay gabay sa kanya sa isang tiyak na daan kung saan makikita niya ang isang Etiopyong eunuko. Ang banal na gabay na ito ang nagdala sa eunuko sa kaligtasan at binyag. Tulad ni Felipe, maaari tayong magtiwala sa gabay ng Diyos para sa ating mga buhay. Nakikita niya ang mas malaking larawan at alam kung ano ang pinakamahusay para sa atin, kahit na hindi natin makita ang daan pasulong. Siya na ang naghanda ng landas para sa atin. Isaias 30:21 ay nag-aalok ng maganda at tiyak na pangako. Ang iyong mga tainga ay makaririnig ng salita sa likod mo na nagsasabi, ito ang daan, lumakad ka rito, tuwing ikaw ay liliko sa kanan o tuwing ikaw ay liliko sa kaliwa. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos ay aktibong ginagabayan tayo sa ating mga pang-araw-araw na desisyon. Ang kaalaman na ang Diyos ang gumagabay sa atin ay dapat magbigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay, palayain tayo mula sa pagkabahala tungkol sa hinaharap, at tulungan tayong maglakad sa pananampalataya. Maaari nating harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa, na ang Diyos na lubos na nakakakilala sa atin ang nagdidirekta ng ating mga hakbang. Hayaan mong lumubog ang katotohanan ito sa iyong puso ngayon, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang Diyos na lumikha sa iyo at lubos na nakakakilala sa iyo ay siya ring Diyos na gumagabay at nagpoprotekta sa iyo sa bawat sandali ng bawat araw. Yakapin mo ang kanyang gabay, magtiwala ka sa kanyang proteksyon, at maglakad ng may tapang sa landas na kanyang inihanda para sa iyo. Narito ang isang panalangin. Amang Diyos, ikaw ang nakakaalam at nakaunawa sa bawat aspeto ng aking pagkatao. Ang iyong karunungan ay lumalampas sa lahat ng pag-unawa,
ang iyong pag-ibig ay umabot sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa, at ang iyong kapangyarihan ang nagpapanatili sa universo. Ako'y humahanga sa iyong malalim na kaalaman tungkol sa akin at sinasamba kita ng buong puso. Ikaw ay banal, mahabagin at tapat, at sa kabila nito, pinipili mong lumapit sa akin ng may pag-ibig. Salamat sa iyong matatag na pag-ibig at patuloy na presensya sa aking buhay. Ako'y nagpapasalamat na nakilala mo ako kahit bago ako malikha, na nauunawaan ang bawat iniisip at hangarin ko. Salamat sa iyong salita na nagbubunyag ng iyong puso at gumagabay sa akin sa iyong mga daan. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, kinikilala ang aking mga pagkakamali at kahinaan. Nais ko ang iyong kapatawaran para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong ako'y nagduda sa iyong pag-ibig at pag-aruga. Gaya ng pagpapatawad mo sa akin, pinapatawad ko rin ang mga nagkasala sa akin. Salamat sa pagtulong mo sa akin na maunawaan ang lalim ng iyong kaalaman at pag-ibig. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang aking sarili, gaya ng pagkakakita mo sa akin, na takot sa Diyos at kahanga-hanga. Palakasin mo ako na maglakad ng may kumpiyansa na mula sa kaalaman na ako'y lubos na nakikilala at minamahal mo. Aliwin mo ako sa mga sandali ng kalungkutan na ipinapaalala ang iyong palaging presensya. Ako'y nagpapasalamat na ako'y kilala, minamahal, at pinahahalagahan ng lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ang bawat espiritu ng insekuridad o kawalang katiyakan na nagsusumikap na mag-ugat sa aking puso. Tinatali ko ang mga pagsubok ng kaaway na gawing hindi mahalaga o walang kabuluhan ako. Ama, punuin mo ako ng malalim na pakiramdam ng iyong presensya at pag-ibig. Hayaan mong ang iyong pagtanggap ay lumusot sa bawat bahagi ng aking pagkatao, binabago kung paano ko nakikita ang aking sarili. Tulungan mo akong yakapin ang natatanging layunin na iyong idinisenyo para sa aking buhay at gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pag-ibig sa iba na maaaring makaramdam ng hindi nakikita o hindi minamahal. Panginoon, hinahanap ko ang iyong patnubay sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Ipagkaloob mo sa akin ang kaliwanagan at pag-unawa habang sinusunod ko ang landas na iyong inihanda para sa akin. Pagalingin mo ang anumang sugat sa aking puso na dulot ng pakiramdam na hindi nauunawaan o hindi pinapansin. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ang bawat atake ng kaaway, kung ito man ay mga pakiramdam ng kawalang kabuluhan, paghahambing, o pagdududa sa sarili. Protektahan mo ang aking isipan mula sa mga kasinungalingan tungkol sa aking pagkakakilanlan at halaga, at palibutan mo ako ng iyong katotohanan. Ipinagdarasal ko ang mga parehong biyaya para sa aking mga mahal sa buhay. Tulungan mo silang maunawaan kung gaano sila kamahal at pinahahalagahan mo. Gabayan mo ang kanilang mga hakbang at protektahan ang kanilang mga puso. Habang dinadalangin ko ito kasama ang lahat ng nakikinig, ako'y nagpapasalamat para sa bawat pusong bumubukas sa iyo. Kami ay nagkakaisa sa panalangin para sa bawat isa na maranasan ang lalim ng iyong pag-ibig at kaalaman. Punuin mo kami ng katiyakan ng iyong presensya. Tulungan mo kaming mabuhay sa liwanag ng iyong pag-ibig, nalalampasan ang mga pakiramdam ng kawalang kabuluhan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong katotohanan. Ipinapahayag namin ang pagpapagaling sa aming mga puso at isipan, nagtitiwala sa iyong nagpapatibay na pag-ibig. Salamat sa iyong patuloy na presensya sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Tinatanggap namin ang nakakaaliw na presensya ng iyong banal na espiritu at hinihiling na ipakita mo sa amin ang puso ng Ama sa makapangyarihang mga paraan. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhasyan magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa panalangin ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakataba sa iyong puso, maari po kayong mag-type ng Amen sa ibaba. Idinadeklara ko na lahat ng mga pagpapala mula sa panalangin na ito ay mapasayo sa pangalan ni Jesus. Upang matulungan kaming ipalaganap ang mensahe, isaalang-alang ang pagbabahagi ng video na ito sa isang kaibigan o kapamilya at i-click ang like button. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel,
Hinihiling ko po na mag-subscribe na po kayo at pindutin na rin po ninyo ang bell button para sa mga upcoming videos. Maaari mong ibahagi ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento upang maidaing namin ito sa Diyos at makapag-anyaya ng mga kapwa mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo na sumama sa atin sa panalangin. Magkaisa tayo sa pananampalataya habang binibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Naway sumaiyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo.